Amen. Praise the Lord. Isa pong palakpak naman para sa ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nandirito ngayon. Sino po pinagpala ng Panginoon ngayong araw na ito? Amen. Praise the Lord. Sino po sa inyo may magandang araw ngayon, may magandang umaga? Amen. Praise God. Sino po sa inyo may maganda at poging katabi ngayon? Amen. Praise the Lord. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para sa pag-receive ng kanyang banal na salita. Like what I'm always saying na walang problema pagdating sa word ng Panginoon. The word of the Lord is flawless. Sabi ng Biblia, ito ay perfect ang salita ng Panginoon. Ang problema yung sisidlan o lalagyan ng salita ng Panginoon. That's why kinakailangan talaga na inire-ready natin ang ating mga puso bago natin i-receive ang banal na salita ng ating Panginoon. Katulad ng sa parable of the sower. Yung seed na yon ay walang problema, kaya lang yung environment, yun ang malaking problema. Kaya kinakailangan po, inihahanda natin ito para nang sa gayon yung makapangyarihan salita ng Panginoon ay nagkakaroon ng matinding epekto sa buhay ng isang tao. Wala nang salita na kung saan hihigit pa sa salita ng Panginoon. Sapat yung word ng ating Panginoon sa anumang pinagdadaanan mo ngayon o maging sa pangarap mo o mga katanungan natin sa ating buhay. Kaya po ganito na lang ka-espesyal yung word of God na ito na kung saan dapat pinaghahandaan, dapat may holy anticipation pagdating sa pagre-receive ng kanyang banal na salita. So tayo po ngayon ay nasa 4th installment po ng ating series na Wilderness Voices. Ito pong mga voices na ito ay nararamdaman natin, nakikita natin, na-experience natin kapag tayo ay dumadaan sa mga disyerto ng ating buhay. So every time na dumadaan po tayo dito sa mga dry seasons natin financially, emotionally, physically, materially, or even spiritually, may iba't ibang mga voices na kung saan lumilitaw dito at nagiging dominant sa mga pinagdadaanan natin. And I hope na kung saan tayo ay kinakausap ng Panginoon, maaari nyo pong balikan yung ating mga mensahe ngayon at nawa patuloy po tayong kausapin at katagpuin ng Panginoon. If this is your first time na dumalo ngayong araw na ito sa ating gawain, hindi po nagkataon ito. Ikaw man ay dumadaan sa disyerto ngayon ng iyong buhay, naniniwala ako na mahal ka ng Panginoon, kaya mo mapapakinggan ang message na ito. At sa bawat isa na kahit na every week or napakatagal na nating mananampalataya, natuklasan natin na lahat talaga tayo ay dadaan sa ganitong proseso ng ating buhay. Ang importante doon ngayon ay hindi so kung dadaan tayo doon, dahil tiyak yun dadaan talaga tayo sa mga wilderness experiences na yan. Ang importante dyan, sino tayo at sino ang kasama natin the moment na tayo ay dumaan sa ganung sitwasyon ng ating buhay. At ngayong araw po na ito, napaka-importante ng ating pong pag-uusapan. And before po tayo dumako sa pag-expose, pagkain ng Word of God ngayong araw na ito, before that, I want you to imagine this. Yung nagmamaneho kayo o bumabiyahe kayo sa expressway, tirik na tirik po yung araw, tapos biglang nag-blink yung fuel gauge mo. Tapos sabang tirik na tirik yung araw dun sa expressway na yon, naubos na yung baon ninyong tubig. Tapos yung mga kasama mo sa sakyan ay nagsisimula ng magpanik, magsisihan. Dahil, di ka kasi nagdala ng tubig, alam mong tirik na tirik ang araw. Bakit kasi ang bagal mo mag-drive? Tapos sinabi naman nung isa, nakikita mo ba ang traffic dito? So hindi na, lahat na nang pwedeng sisihin, lahat na nang pwedeng makita, nangyayari. Napansin niyo po, kapag dumadaan ka sa wilderness na sitwasyon ng buhay mo, is either sisihin mo sarili mo, sisihin mo ang ibang tao, magtaasan ng boses, lahat ng pwedeng gawin na kung saan emosyon na yung lumilitaw. Di ba sinabi natin, when you are too emotional, you become irrational. Kaya hindi na nakakapag-isip ang isang tao. In that moment, hindi mo na maisip kung gaano kaganda yung pupuntahan mo. Hindi mo na maisip dahil napakataas na ng tensyon, nauuhaw ka na, nanunuyo na ang lalamunan mo, ang labi mo,
Sa ganitong sitwasyon, ang ganda-ganda sana ng pupuntahan ninyo, pero hindi mo na maisip yon. Yung ganda ng destinasyon, ang niisip mo na lang, paano ako mabubuhay, paano maiibsan itong kauhawan ko na ito. And this is the spirit of Exodus chapter 17, 1 hanggang 6, na ating text ngayon. Exodus chapter 17, verses 1 hanggang 6. At iisa-isahin po natin ito, titignan natin ngayon itong sitwasyon na ito sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Why? Ang buhay natin madalas magmukhang wilderness. Ulitin ko po. Ang buhay natin madalas magmukhang wilderness. Isang lugar kung saan ubos na ang resources kahapon. At ang mga pangako bukas ay tila isang mirage or gawa-gawa na lamang. Totoo ba ito? Parang di naman totoo yon. Kasi dumadaan na tayo sa wilderness ng buhay natin. But there is the truth behind this. Ang disyerto ay hindi lang lugar ng paghihirap. Ulitin ko po. Ito ang katotohanan dito. Ang disyerto ay hindi lamang lugar ng paghihirap sa buhay natin. It is God's workshop. Sabi nga po natin, workshop. Yung mga disyertong ito na ating pinagdadaanan, ito ay workshop ng ating Panginoon. So ang tanong na sasagutin natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ano ang nakapaloob na lesson sa wilderness workshop na ito? Ulitin ko po. Ano ang nakapaloob na lesson sa wilderness workshop na ito? Hindi lang naman pala siya simpleng paghihirap, itong wilderness na ito. Ito ay workshop ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kahit ng kanyang bayan, kahit ng mga mananampalataya. Ito ay workshop ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ang napaka-importanting lesson na nakapaloob dito sa workshop na ito? So join me in our message today entitled Wilderness Workshop. Wilderness Workshop. May 3 sessions po dito sa wilderness workshop na ito, na kung saan habang pinag-uusapan natin siya, pagbulay-bulayan natin. Nandito ba ako sa session na ito? At tiyak yun, darating itong mga sessions na ito, itong mga pangyayaring ito, kapag tayo ay dumadaan sa mga wilderness ng buhay natin. At naniniwala po ko na kaya mo mapapakinggan ng mensaheng ito. Maybe ikaw ay nasa wilderness ng buhay mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yun na yung nauubos. Ubos na ba ang gasolina mo? Ubos na ba ang pasensya mo? Ubos na ba ang budget mo? Ubos na ba ang lakas mo at talino mo? Na tila baga natutuyo na dahil dumadaan ka sa wilderness na ito ng iyong buhay. Maniwala ka. Dito sa workshop na ito, sa loob ng wilderness o pinagdadaanan mo ngayon, dito mo makikita ang pinakamatitinding lesson and even matinding kilos ng ating Panginoon. Sino na po sa inyo ang ready at excited na matuto at mabago ngayon? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, verses 1 hanggang 2. Tignan niyo po ito. And all the congregation of the children of Israel journeyed. Ulitin niyo po. And all the congregation, sa ibang translation, and all the assembly of the children of Israel journeyed according to the commandment of the Lord. So yun po makikita natin dito sa verses 1 and 2. And all the congregation of the children of Israel journeyed according to the commandment of the Lord. Una is divine direction. Tignan po nating maigi ito. Sinabi po sa verse 1 na ang Israel ay naglalakbay according sa commandment ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila naglalakbay sa sarili lamang nilang kagustuhan dito. According, all the congregation of the children of Israel journeyed according to the commandment of the Lord. Alam niyo po, yung word na commandment dito is the Hebrew word pe, which literally means mouth. Itong commandment na ito, pe or mouth. So they were moving by the very word spoken from the mouth of God. Yung lugar na ito ngayon, galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Katulad ng mga pinag-aralan natin noong nakaraan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat
salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So nagjo-journey sila dito sa lugar na ito na ang tawag ay Rephidim. According to the commandment of the Lord. Sila ay nandoon sa Rephidim dahil yun ang sinabi ng bibig ng Diyos. Ngayon, ito maganda dito. Ang pangalang Rephidim po ay nangangahulugang place of rest. Biruin mo yun, nasa matinding journey ka. May expectation ka ngayon, wow, nasa Rephidim tayo. Ang tawag dito, place of rest. Di ang ganda-ganda na ngayon. Grabe. Punta ng bundok, punta ng resort, beach, yan. Ang ganda-ganda ng expectation. Pero ano ang irony dito? Pumunta sila sa lugar ng pahinga. Eto matindi, pero walang tubig. Pumunta sila dun sa lugar ng pahinga, pero walang tubig. What a contradiction! Teka lang, nasa Rephidim tayo. Bakit walang tubig? Akala ko ba may pahinga dito sa lugar ng pahinga? Bakit ganito? A place named rest became a place of unrest. Yung place ng rest na yon became a place of unrest. And this reveals a profound truth. Ito po, makinig maigi dito. Hindi porket rest ang tawag ng Diyos sa isang lugar o pinagdalhan ni Lord sa kanila, rest na agad ang mararanasan sa simula. Minsan ang tawag ng Diyos sa isang season o situation ay minsan kabaliktaran sa nararamdaman mo sa umpisa. Pero dito sila dinala ng Panginoon. Wilderness, ito ang unang workshop. Divine direction. Nilagay ka ni Lord sa Rephidim, place of rest, tapos may unrest akong nararanasan. Kaya nga, minsan ang tawag ng Diyos sa isang season o isang situation, minsan kabaliktaran sa nararamdaman mo sa umpisa. Halimbawa, tinatawag tayo ng Diyos na victorious. Ang tawag niya sa atin victorious. Pero first experience natin, parang talunan tayo. Akala ko ba victorious ako? Ba't parang natatalo ko? Nakuha po natin yun? Ang pangalan, alam niyo po, yung Rephidim dito, place of rest, dinala sila doon ng Panginoon. Pero walang tubig. Ang pangalan, pahinga. Pero ang experience nila, nauuhaw sila. Teka lang, ano ba itong nararanasan ko sa buhay? Saan ba ako dinadala ni Lord? Lesson. Huwag mong husgahan ang plano ng Diyos base sa hirap na nararanasan mo sa umpisa. Huwag kang malilito kung promised land mo ay mukhang desert sa simula. Because many believers wrongly assume if God led me here, it should immediately feel easy. Dinala pala ako dito, may divine direction. Dapat easy ito. Hindi ganun. Nakuha mo natin siya. But Scripture repeatedly shows Joseph was led to prison before palace. Jesus Christ entered wilderness before ministry. Nakuha po natin siya. Tandaan natin, ang compass ay hindi nangangako ng sementadong daanan. Hindi porket may compass tayo, dadaan ka ng compass na yun sa sementadong daanan. Nangangako lang ito ng tamang direksyon. Minsan, ituturo ng compass ang daan sa gitna ng masukal na damuhan. Hindi ibig sabihin na nasira yung compass. Ibig sabihin lang, ang daan tungo sa tagumpay ay kailangan dumaan sa mahirap na terrain. That's why being in God's will, listen to this very carefully, being in God's will doesn't mean skip mo na ang hirap ng wilderness. Kuha po natin yon. Hindi porket pumunta ka sa eskwelahan, gagraduate ka agad. Hindi porket nagnegosyo ka, yayaman ka na bukas. Ito yung sinasabi natin dito. Naku, grabe. Pag pumasok ako dito, pumunta ako sa Makati, sa Ortigas, o ngayon dito, sa Vertis, o kaya ng BGC, yayaman na ako.
Pag graduate ako, sigurado diyan, magiging milyonaryo na ako. After 4 years. Hindi pala ganon. Kawa natin. Ngayon, kasi nga, akala niya ganito lagi. Akala niya pag nagtrabaho, yayaman na siya. Eh, mamaya, pamasahin niya lang, ubos na eh. Hindi ganito. Kala ko pag graduate ako ng 4 years, sasagana buhay ko. Teka lang, ano nangyari? Because being in God's will doesn't mean skip mo na yung hirap ng wilderness. May kasama ito. Itong sa divine direction. You may be in a season where your plans are dry. You may be in a season where your strength is dry, your emotions are dry. But dryness doesn't prove divine abandonment. Hindi ibig sabihin na dry ka sa season na ito, dry ka sa sitwasyon na ito, iniwan ka na ng Diyos. Because sometimes God says, I led you here because what I want to teach you something that cannot be learned in comfort. Dinala kita dito kasi gusto kitang turuan ng isang napaka-importanting bagay na hindi mo matututuhan sa place of comfort lang. Marami kang matututuhan sa pagdating dito sa hirap na ito. Kaya napaka-importante ng apprenticeship, napaka-importante ng OJT, napaka-importante ng shadowing. Pagdating sa mentorship, na ito pala ito, kailangan ko pala siyang pagdaanan. Hindi pala porket kami ang may-ari ng kumpanya, doon na agad ako pupunta. Dinala ka ngayon ng tatay mo. Taga-timpla ng kape nung driver niya. O kaya nung mga tao nyo sa kumpanya. Masama ba ang tatay mo? Pag dinaan ka niya doon, maybe gusto ka palang turuan ng tatay mo na matuto kang makisama, maramdaman mo yung pinagdadaanan ng mga nandun sa baba. Para nang sa gayon, kapag ikaw ay umangat, wala kang sense of entitlement. Nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Ngayon, lalo kang mamahalin ng tao. Lalo kang magiging matagumpay sa ginagawa mo, kaya tandaan mo, alam ni Lord ang direksyon niya sa buhay mo. Alam ni Lord ang ginagawa niya sa buhay mo at para yon sa ikabubuti mo at sa tunay na tagumpay ng buhay mo. Come on, praise the Lord. Dinala ka ng Panginoon dito sa sitwasyon na ito. Hindi ka dinala dyan ng Panginoon na pinaglalaruan ka lang niya. Dahil may gusto si Lord, alam ng Panginoon na malaki ang matututunan mo dyan. Kaysa sa panahon na kung saan masyado kang komportable sa buhay. Dahil ang pagkakaroon ng tunay na komportableng bukas ay kailangan dumaan ka sa uncomfortable na ngayon. Lahat na naging komportable ang buhay nila ngayon, naging uncomfortable muna yung buhay nila kahapon. Kaya pag inumpisahan ang komportableng buhay, bukas makalawa, hindi na magiging komportable yung buhay na yan. Kapag inuna ang play, bukas makalawa, you will pay for it. Kapag inuna ang laro, kapag inuna ang kalayawan, bukas makalawa, wala nang matututunan yan. Kaya nga bago mo i-enjoy ang isang bagay, mag-endure ka muna ngayon. Ito yung divine direction. Ito yung unang session na gusto ng Panginoon na matutunan natin. Na hindi porket tinulak niya tayo sa isang lugar, parang ganito, ine-expect ko, dapat pagpunta ko ng church, love lang. Tama naman. Kaya lang, bakit yung love na yon may kasamang, para may pain. Para namang kwento ng katabing to. Yung buhay ko dun sa preacher na yon. Bakit man ganito kinokorek ako? Kala ko ba refidim to? Hindi tuloy mapakali yung puwet ko, parang gusto ko na umalis. O, ba't parang ganito? Nakuha po natin. Yun ang kailangan matutunan natin na hindi tayo, it doesn't mean nasa kalooban tayo ng Panginoon. Skip na natin yung truth. It doesn't mean mahal tayo ng Panginoon. Papabayaan na tayo ng Panginoon na mamuhay sa lugar, sa pamumuhay na kung saan hindi maganda. Why? Gusto niyang ayusin yung buhay natin kasi may promise lang tayong papasukin eh. Para nang sa gayon, hindi nasasayang yung mga pagpapalang yun na meron tayo. Divine direction.
Being in God's will doesn't mean i-skip na natin tong wilderness na ito dahil marami tayong matututuhan dito sa place of discomfort na ito kaysa sa place of comfort na balang araw magiging matatag ka, doon mo makukuha ang wisdom, doon mo makukuha yung mga diskarte sa lugar na yon na kung saan hindi mo natutuhan doon sa aircon na room ninyo. Kapag nasa field ka na, doon mo pala makikita kung ano ang tunay na trabaho. Ano ang nararanasan ng mga uutusan mo, ng mga tao mo balang araw. Ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng negosyo ninyo? Nakuha po natin siya, kaya ganun ang divine direction. Huwag nating isipin na porket Rephidim ito place of rest, laging ganun na agad. Ganito yung prinsipyo ng Panginoon. Pangalawa na session dito. Verses 3 hanggang 4. And the people, eto matindi, no? Place of rest. Rephidim. Expectation nila. Parang umorder ka sa online. Expectation versus reality. Parang si JC. Sabi ko, ano ba namang cube yan? Sabi ko, ba't ganyang kaliit yung cube na yan? Tapos, almost 300. Hindi po maganda ito eh. Pero kasi dun sa picture, sabi niyang ganun. Dun sa picture, malaki. Pagkuha niya, ganun lang pala kaliit. Akala niya ganun kalaki. Nakuha po natin, expectation versus reality. Parang ganito ang nangyayari ngayon. So ito yung expectation nila. Nangyari verses 3 and 4. And the people thirsted there for water. Nung sila ay nauhawan, ano nangyari? And the people murmured against Moses. Ang ganda nito. And the people murmured against Moses. Number 2 na session is destructive discontent. Destructive discontent. You know what? Wilderness reveals untrained heart. Dito pala sa wilderness na ito, inire-reveal dito yung isang untrained na puso. Kapag nahihirapan na, napipressure ang isang tao, dito lalabas yung untrained na puso ng isang tao. Alam niyo po ba the Hebrew word murmur here suggests repeated grumbling. Paulit-ulit, ibig sabihin persistent dissatisfaction. Ipinaparamdam nila kay Moises na kung saan, ano bang pinaggagawa mo sa amin? Pinaglalaroan mo ba kami? Dinala mo ba kami dito para mamatay? Sana binalik mo na lang kami. Hinayaan mo na lang kami sa Egypt. Sana ganun na lang. So mapapansin natin itong murmur na ito, repeated grumbling. Biruin mo yun, lagi mong naiisip. Lagi mong naririnig yung angal ng mga tao. Sino dito narindi ka na dahil, ba may tao kami, anak ka o kaya kasama mo, angal ang angal. Ayun na lagi naririnig mo, para naririndi ka na ganito yun, tuloy-tuloy yun. Ang matindi dito sa murmur na ito sa Hebrew, persistent siya. Kung 10 yung volume, 10 talaga yun. Walang dynamics. Talagang tuloy-tuloy, napaka-persistent tong murmuring nila. Nung pag-angal nila, napaka-persistent. Kaya nga sa verse 2, kung atras tayo kanina doon, yung salitang ginamit doon ay riv. Ibig sabihin nun to quarrel, ito ngayon. Di ba? 3 tayo ngayon. Yung, sa verse 2, may Hebrew word na ginamit doon, yung riv, yung quarrel doon. Ang ibig sabihin nun, to contend, litigate. Yung quarrel na yung inaaway si Moises eh. Ang ibig sabihin niyan, litigate. Therefore, this was not simple questioning. Hindi lang simple question si Moises dito. Ito po, yung riv na ito ay courtroom language. Yung quarrel dito, inaway. Courtroom language ito. Ibig sabihin, ang mga tao ay nakipag-away kay Moises. Sa Hebreo, ang salitang ginamit dito, yung rib po, ay isang legal term para sa pagsasampa ng kaso or lawsuit. Yung ginamit dito, ibig sabihin, they were putting Moses on trial. Yung quarrel dito, they were putting Moses on trial. But behind Moses, they were actually challenging God. Minsan, natatakot lang tayong direktahin si Lord na awayin eh.
Kaya awayin natin minsan yung kapwa natin, yung ibang tao, isang institusyon, pero sa totoo, behind that, parang si Lord yung gusto nating tirahin eh. Pero hindi lang natin magawa. Pero ganito yung nangyayari sa kanila dito. So para nilang kinasuhan ang Diyos at si Moises. Kasi dahil dito sa rib na ito, nakuha po natin, kinakasuhan nila ngayon si Moises at ang Diyos. Sabi nila, bakit mo kami iniahon sa Egypt para lang mamatay sa uhaw? Eh si Lord nag-utos kay Moises. Nakita po natin yon. Naaway lang nila si Moises, pero sa totoo, kinakasuhan niya. Kinakasuhan nila si Lord at si Moises. Persistent yun, yung ginagawa nilang yun. Kakarindi talaga. Grabe. Ganda nito sa dulo eh. Bakit? This is why Moses says in verse 2, why do you tempt the Lord? Kaya sinabi niya, why do you tempt the Lord? Yung Hebrew word for tempt ay nasa. Ibig sabihin niyan to test, to prove improperly, to challenge. Ito to challenge legitimacy. Ba't yung tina-challenge yung legitimacy ni Lord? Teka lang, hindi nyo pa ba alam na legitimate, na legit to? Akala nila na ini-scam sila ni Lord. Nakawa natin. Minsan may mga pangako si Lord sa giving. Nakawa natin yon sa ministry, sa pagsamba kay Lord. Tapos pag tila baga nag-iiba sa expectation natin, kini-question na natin yung legitimacy. Kala natin ini-scam na tayo ni Lord. Dinidemanda natin tuloy yung tao. We kept on questioning people na kung saan nagturo nito. Ito sa kanila. Ito ang nangyari. Challenge nila ngayon yung legitimacy. Kaya sabi ni Moses, why do you tempt the Lord? So they were demanding proof from the God. Ito matindi. They were demanding proof. Kasi nga, parang dinidemanda nga, ganyan yung Hebrew word eh. So nagde-demand sila sa Diyos na kung saan already proven, proof repeatedly. Nakuha niyo po yung point dito? Nagde-demand sila ng proof sa Diyos na kung saan paulit-ulit nagbigay ng preba na gumagawa siya ng himala. Hakapo natin yon. Di ba kayo natuto? Hindi nyo ba ako kilala? Ba't paulit-ulit yan? Di na natuto. Grabe po yung spiritual amnesia nila. Listen. Ang tindi ng spiritual amnesia nila. Nakalimutan nila yung 10 peste. At paghawi sa Red Sea. Yung 10 plagues and parting of the Red Sea. Nakalimutan po nila yon. Dahil doon sa pinagdaanan nilang wilderness. Notice their distorted statement. Why did you bring us out of Egypt? Bakit mo kami inilabas sa Egypt? To kill us? Pero inyo po yun. Tandaan natin, ang ungrateful na puso, nakakaranas ng selective memory. Ulitin ko. Kapag ungrateful ang isang tao, nakakaranas siya ng selective memory. Dahil yung puso ng isang tao hindi mapagpasalamat. Kasi kaya may selective memory, hindi na inalala yung ginawa ng isang tao kahapon. Biruin mo 10 beses ka tumulong, isang beses ka lang nagno, mukha ka ng walang kwentang tao. May mga ganyang bang experiences tayo? 100 beses kang gumawa ng maganda, nagkamali ka ng 1 beses, para ka ng demonyo. Kasi sana naging grateful ka kasi, bawat pagpapala, para nang sa gayon hindi nagkakaroon ng spiritual amnesia. Ngayon lang naman yan nagkaganyan, o kaya ganito, talagang dumadaan dyan, pero mabuting tao talaga yan. Maraming beses may ginawa sa akin mabuti yan. Napansin nyo, nagiging tama yung puso ng isang tao kapag grateful siya, kapag thankful yung puso ng isang tao. Pero ang ungrateful kasi na puso, nakakaranas siya ng selective memory. Napansin mo kapag ungrateful yung isang tao, ano yan? Pinipili niya kung ano lang yung aalalahanin niya. Yung huling masamang ginawa mo, yung pangit na ginawa mo. Kasi ungrateful yung puso ng isang tao eh. Nakuha po natin siya. Kapag ganun yung puso ng isang tao, ganito.
ang nangyayari. Notice, why did you bring us out of Egypt to kill us? Why? Bakit mo ba kami nilabas dyan sa Egypt na yan para patayin kami? Teka lang, parang gusto mo pa dun sa Egypt. Tandaan natin, yung Egypt na ito yung land of slavery sa kanila. Now, yung land of slavery ngayon, it sounds preferable na sa kanila. Parang gusto na nila doon, take note, take note. Sabi nga po natin, take note. Pain has a way of romanticizing bondage. Kapag nararanasan ng isang tao, yung pain na ito, tila baga parang ang ganda na sa kanya yung bondage sa buhay niya. Many people do the same spiritually. Listen to this. They miss old sins because new discipline feels hard. Ulitin ko. They miss old sins because new discipline feels hard. Take note ulit. When faith weakens, slavery often looks attractive again. Kapag nahihirapan na ang isang tao, yung slavery para nagiging attractive ulit. Kasi nahihirapan siya eh. Balik na lang ako dito. Ang hirap naman pala maging Christian, magpipray ka kapag kumakain ka. Pray lang pray, pagkakain. Ang gusto mo, malason ka dyan? Pag Christian pa, attend pa. Dati ang dami mo lang inuman, lasingan, sa kadrugahan na inatinan na. Ba't di ka umangal nung sumisira buhay mo yung inaatinan mo, ngayon inaayos ka porket nahihirapan ka, may transition, parang ayaw mo na, babalik ka na sa dati. Kapos na nga yung budget ko eh. Wilderness na nga yung gasolina ko, magtatayo sin offering pa. Pero kung umingi sa Panginoon ng blessing, wagas. Nakuha po natin yung ganong nangyayari sa isang tao. Kapag nahihirapan na siya, parang gusto niya nang bumalik sa dating buhay niya. And when faith weakens, slavery often looks attractive again. Nagiging attractive ulit yung dating buhay kapag nahihirapan siya. Pag nahihirapan, pangkalimot sa problema, maging lango na lang. Sa alak, sa droga. Kasi nahihirapan siya eh. Nakuha po natin, ganun yung nangyari. Destructive discontent. Kapag hindi na siya kontento, dun sa pinagdadaanan niya, babalik siya sa nakakasirang bukas, sa nakakasirang buhay. Ganito ang tao pag dumadaan sa hirap. Kaya hindi lahat ng magninegosyo sasagana sa negosyo. Kasi may storming stage pagdating sa negosyo at sa organization. Hindi lahat ng mag-aaral makakatapos kasi gagawa ka ng assignment. Kasi papasok ka. Nakuha po natin siya. Ngayon, pag hindi na nakontento yung tao sa pinagdadaanan niya, babalik yan sa nakakasirang kahapon at nakakasirang buhay. Ano ang naging response ni Moises dito? Ito maganda. Moses does not retaliate. Ano ang ginawang response ni Moses? Ang ganda ring response natin. And Moses, verse 4, and Moses cried unto the Lord. And Moses cried unto the Lord. Ibig sabihin, alam niyo po yung word dito na ginamit sa Hebrew, desperate cry for urgent help. Antindi nung iyak na ginawa ni Moises dito. Desperado siya. Sa iyak niya yon, sa kagustuhan niya ng tulong ng Panginoon, iniyak niya ng matindi. Remember this, Israel argued horizontally. Horizontally. Ganun yung argument nila. But Moses cried vertically. Magkaiba talaga. Makikita yung mature na tao sa hindi. Ang argument nila, horizontal. Patsisi, pasisi, sisihin. Pero si Moses, iba, vertical. Yung kanyang iyak. That distinction marks maturity. Pag dumadaan tayo sa pagsubok. Teka lang, sisihin na ba ng sisihin yung mga tao? Kung magkaroon ka muna ng, teka lang, i-ask mo. Lord, ano pong lesson dito, Lord? Lord, tulungan mo po kami. Bago mo barahin yung asawa mo, yung anak mo, o yung nanay mo, o tatay mo. Bago mo dakdakan ng kung ano-ano, pwede ba iyak mo muna kay Lord? Nakawa natin siya. Pwede mo palang kausapin muna si Lord eh. Para nang sa gayon, pag kinausap ka ng Panginoon,
Baka ito na, tama na yung atake mo. Tama yung gagawin mong discipline, tama yung pananalita natin. Ito yung distinction ng maturity. Immature people attack people first. But mature people seek God first. Ulitin ko ang immature na tao, aatakihin muna ang tao. Pero ang mature na tao, isisik muna si Lord. Parang yung toothpaste mo ngayon. Pag in-squeeze mo yan, only what's inside comes out. Hindi po pinapalitan ng pressure yung laman ng toothpaste. Ni-reveal lang ng pressure nung pag-squeeze mo kung ano yung laman. Kaya nga, ang mga crisis natin, ang wilderness natin, ito po ay revealer. Inilalabas lang nito yung tunay na laman ng puso natin. Ano ang inuuna natin kapag nasa wilderness ka? Horizontal ang atake o vertical muna bago umatake? Para may pagsama ng Diyos. Para may grasya ng Panginoon. Para may kapangyarihan mula sa Lord. Para may truth, para may love, para may grace. Para may wisdom. Ito yung nagmamature na ng tao. Listen very carefully. Watch your mouth in the midst of your misery. Watch your mouth in the midst of your misery. Because when crisis comes, ito ang tanong ngayon what comes out first? Kapag may crisis na dumadaan sa buhay ng isang tao, ano ang unang lumalabas dito? Complaint, blame, anger, or prayer? Ano ang unang lumalabas? Ang pagrereklamo po o yung murmuring na ito ay sign na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, why do you test God? Sabi ni Moises. Sabi mo sa akin yan, kung hindi mo pa naranasan yung biyaya ng Panginoon kahapon. Makailang ulit na natin na naranasan yung biyaya ni Lord kahapon. Makailang beses na natin naranasan yung mga ganitong wilderness ng buhay natin. Sa sasakyan mo, sa bahay mo, sa trabaho mo, sa pagkatao mo. Ilang taon ka nang sinamahan ng Panginoon. Ilang taon nang gumawa ng himala, kagalingan. Ilang taon na nagpagaling at nag-provide ang Panginoon. Tingin mo ba, hindi kayang gawin ng Panginoon yan ngayon? Nakuha po natin siya. Kaya lang dahil dumadaan doon, nagkakaroon na ng destructive discontent ang isang tao. Kaya nga, ang taong hindi kontento sa Diyos, makinig po maigi dito, ang taong hindi kontento sa Diyos, susunggaban kahit pain ng demonyo. Ito yung destructive discontent. Dahil hindi sila nakontento dun sa leading sa kanila ng Panginoon, nagkaroon sila ng spiritual amnesia. Ang taong dumadaan sa matinding pagsubok sa wilderness na hindi kontento kay Lord, susunggaban niya yan kahit napain na ng demonyo. Bakit? Nauuhaw na siya Kaya napaka-importante makontento ka kay Lord. Nakuha po natin yon. Kasi pag kontento ka na kay Lord, mas marami ka ng pagpapala na pwedeng maranasan sa iyong buhay. Kasi alam mo na kay Lord ang tunay na source ng mga pinagdadaanan natin. Come on, purihin natin ang Panginoon. Ngayon po, kapag ang pasensya ng tao natutuyo na, eto na, di ba? Aminin natin, lahat naman talaga tayo dumadaan sa ganun Nakuha po natin yun. Lahat talaga tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon na kung saan parang naiisip natin na bumalik na lang sa dati nating buhay, makontento na tayo sa land of slavery. Biruin mo, iniaahon ka ng Panginoon tapos babalik ka dun sa ganitong dating buhay dahil nahihirapan ka ngayon. Kaya ulitin ko po, hindi lahat na magtatangka na magnegosyo, magtatagumpay sasagana sa buhay. Why? Kasi tiyak niyan dadaan ka sa wilderness. Kapag pumasok ka ng eskwelahan, hindi porket pumasok ka ng eskwelahan, dinala ka doon ng magulang mo, matututo ka na. May part ang school, pero may part din tayo para matuto. Kaya hindi lahat ng pumasok sa eskwelahan natuto. Hindi lahat ng pumasok sa eskwelahan nag-aaral.
Pag dumaan na sa hirap na yon, sa anumang gawain natin, kala natin, pag graduate natin, papasok ka dito, wow, ang babait na mga kasama ko. Wow, ganito yung mangyayari. Pagpunta mo pa lang doon, nakabusangot agad makikita mo doon sa opisina ninyo. Ay, ako na, ganito. Ministry na lang ako sa loob ng church. Papasok na lang ako ng ganitong ministry, ako mga ganitong kasama. Pagpunta mo sa ministry, may ganun din, oh. Ano ba to? Kahit saan ako mapunta, may ganito. Tingin mo, problema tao. Baka tayo na problema nun. Kasi kahit saan ka dalhin, ganun lagi yung mata natin. Yung pala, may tinuturo si Lord, hindi sa kanila. May tinuturo pala sa atin, kaya may divine direction. Nakuha mo natin? Kaya lang kapag hindi na tayo nakukontento dun sa mga nangyayari sa atin, nagkakaroon ng destructive. Ngayon dito na discontent. Ayoko na. Ayoko na mabuhay. Ayoko na itong mga bagay na ito. Ganito po yung nangyayari ngayon. Ito maganda. Kapag po ang pasensya ng tao natutuyo na, doon na umaagos yung biyaya ng Diyos. Yung parang tuyong-tuyo na tayo, pansinin niyo po, ilang beses na nangyari yan sa buhay natin, pero nakaahon tayo. Kinaya natin yung sitwasyon. Ito po yung makikita natin in verses 5 hanggang 6. Ito yung sinabi ng Lord. Tignan niyo po. I will stand there before you by the rock of Horeb. Kasi nga habang umaangal yung mga tao, horizontal. Si Lord naman, vertical. Kasi may maturity. Dahil kinausap niya si Lord, nag-reply si Lord sa kanya. Ito ngayon. I will stand there before you by the rock at Horeb. Ito instruction. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. Third session is divine provision. Divine provision. Ang banal na Diyos po ay tatayo sa ibabaw ng bato. Then inutusan ng Diyos si Moises, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Paluin mo yung bato. Lalabas yung tubig na iinumin ng mga tao. Alam niyo po, sabi ni Charles Spurgeon, the Lord provides for His own that which the world cannot give. And He does it in ways the world cannot understand. The Lord provides for His own that which the world cannot give. And He does it in ways the world cannot understand. Si Lord po nagpo-provide sa kanyang mga anak na kung saan hindi kayang ibigay ng mundo. Pero ginagawa niya ito sa isang sitwasyon na hindi maintindihan ng mundo. Ba't mapagpapala ako kapag nagbigay ako? Eh di ba mauubusan nga ako? Nakuha po natin yun. Kapag ako mapagbigay, lalo pa ako magpa-prosper. Oxymoron di ba? Parang masyadong ironic naman itong mga prinsipyo ng Diyos. Alam niyo po, sometimes, listen to this very carefully. The place that appears hardest becomes your source. Ulitin ko. Sometimes the place that appears the hardest becomes your source. Napansin niyo po, I will stand there before by the rock at Horeb. Doon daw sa bato. Strike the rock. And the water will come out of it for the people to drink. Minsan yung sitwasyon natin, yung lugar na napaka-hard, yun pa nagiging source natin. Teka lang. Minsan iniisip natin, this season is too hard. But hidden in hard rock is holy supply. Hirap naman ito. Hirap naman mag-aaral. Hirap naman pala mag-negosyo. Ang hirap naman pala magpamilya, in love. Kala ko love lang. Bibili ka pala pagkain dito. Magpa-budget ka pala dito. Dati umaasa ako sa magulang ko. Ngayon ako na magbabayad ng kuryente, tubig. Dati tula-tulala lang ako Wala akong pakialam. Ngayon ako na magbabudget. Ito ba to? Ito ba yung love? Ito ba yung sinasabi nila? Na relationship? Nakuha po natin siya. But yung season na yon na napaka-hard,
Doon pala natin makikita yung holy supply ng ating Panginoon. Because God can produce water from stone. God can produce strength from exhaustion. God can produce hope from grief, ministry from pain. Kaya tayo may ministry na ganito kasi galing ito sa hindi magandang pinanggalingan. Kaya may ganitong lumabas na teknolohiya, galing ito kasi sa paghihirap. Hindi naman basta lumabas ang aircon at pamaypay, may nainitan muna. Nakawa natin siya. Hindi lumabas yung bullet train na napakabilis. Sabi ko, mahirap, bilis pala nito. 300 kilometers per hour. Pinakamabilis ko lang nasakyan eh. Siguro mga 180, ganun. Ewan ko lang, pag natutulog siguro ko, mas mabilis pa minsan ginagawa. Nakuha mo natin siya, pero biro mo 300. May ganito. Siguro may nabagalan sa biyahe. Nasira yung goods nung binabiyahe. Nasira yung negosyo. Nahirapan muna. Pero doon sa paghihirap na doon, lumitaw yung napakatinding idea. Hawa natin siya. Again, God can produce water from stone. I don't know kung ano yung mga hard rock na yan na meron tayo ngayon. I don't know. So napaka-powerful ang konseptong ito ng ating Panginoon, yung divine provision na ito. Dahil binabaliktad nito ang ating natural na pananaw pagdating sa pagsubok. Yung ganitong divine provision, binabaliktad nito yung natural na pananaw natin pagdating sa hirap, pagdating sa struggle, pagdating sa sacrifice. Kapag tinignan mo ang isang bato sa gitna ng disyerto, ano ang makikita mo? Isang bagay na matigas, tuyo, walang silbi. Lalo na sa isang taong nauuhaw. Bato eh. Tuyo na nga ako, tuyo pa tong nakikita ko ditong bato. Doble-doble na yung kahirapan ko, wala na ako nakikitang pag-asa. Nakuha po natin siya. Imaginein po natin yung nangyayari sa kanila. Dahil narrative din naman siya, kwento din siya. Di ba sabi ko po, pag nag-interpret ng Bible, kahit na nagbabasa tayo, yung kwento, ipinapasok natin yung sarili natin siya. Yung sarili natin doon, para mas na-experience natin siya, mas naiintindihan natin siya. Biruin mo, uhaw ka na, nasa disyerto ka, bato pa. Yung makikita natin, wala nang pag-asa. Kapag tinignan mo ang isang bato sa gitna ng disyerto, parang wala kang silbi, nawawalan ka na ng pag-asa lalo pag nauuhaw ka na. Sa buhay po natin, ito yung mga sitwasyon na hardest. Isang matinding problema, isang matinding dead end, yung batong yan eh. Isang matinding problema, dead end, isang pusong tila baga bato sa bigat ng dinaranas nito. Akala natin doon tayo mamamatay sa uhaw dahil mukhang walang pag-asa yung sitwasyon na nakikita natin. Hard rock eh. Dito na ngayon nangyayari yung milagro ng Diyos. Titin ko. Dito na ngayon nangyayari ang milagro ng Diyos. Pinapalo po ng Diyos kay Moises yung bato. Tapos biglang lumabas ngayon yung tubig. Pero mo ba to? Yung akala mong pag-asa, yung hirap na hirap ka, tapos sinunod mo si Lord? Doon lumabas ngayon yung miracle. The irony is this. Ang pinakamatigas na bagay o bato, ang naging source ng pinakamalambot at pinakakailangang elemento nila, yung tubig. Kasi minsan ang hardest place sa buhay mo, yung trial na ayaw mong pagdaanan, doon pala itinatago ng Diyos yung breakthrough mo. Kung maaari lang, kung ako lang, ayaw ko sanang dumaan dito. Lord, please take this cup from me. But not my will. But yours be done. Doon pala nakatago yung breakthrough. Ito ngayon, bakit hindi na lang inilagay ng Panginoon yung miracle, yung breakthrough, doon sa oasis? Ibig sabihin, tubigan doon sa kalagitnaan ng disyerto. Bakit hindi na lang doon? O kaya bakit hindi sa ilog? Sana nilagyan na lang ni Lord ng ilog. Sabi ko nga, di ba, may iba't ibang mukha ang himala ng Diyos.
Hindi natin siya pwedeng i-box. Teka lang, pero bakit hindi na lang oasis? Bakit hindi na lang ilog? Kasi po, para sa kanya ang glory. Para po sa kanya ang kaluwalhatian. Pag uminom ka sa ilog, normal lang yun. Pero kapag uminom ka mula sa bato, alam mo, milagro yun. Hindi siya normal. Miracle siya. Kasi posibleng mangyari yun eh. Dito rin sa ganitong sitwasyon, tinitest ang ating faith. Gusto ng Diyos na makita natin siya, na siya ang pinanggalingan, na siya ang source at hindi tayo, sa gitna ng pinaka-imposibleng sitwasyon ng ating buhay. Therefore, divine provision can appear even in the hardest place. Ulitin ko po. Divine provision can appear even in the hardest place. 100% yung gasolina, full tank ka pa ngayon. Hanyari. Nakabo natin siya. Kanina lang, wala nang naman yung ref ninyo, ultimo tubig na lang eh. Biruin mo yan. Nag-iisang Wilkins na lang yung laman ng pagkalaki-laking ref na yan. Pero nung nanalangin ka, sumunod ka sa Panginoon, bukas makalawa, hindi lang laban ng ref. Binigyan ka pa ni Lord ng 3 refrigerator eh. Tika lang, ano ba to? Akala, wala akong tuition noong nakaraan. Bakit 4 years ago, wala akong tuition? Bakit ngayon, ang dami kong pinag-aaral ng mga estudyante? Ano nangyari dito? Ang tawag dyan, divine provision. Hindi ikaw ang maitataas, hindi tao maitataas. Si Lord ang maitataas dahil kung sa'yo lang, imposible. Pero sa ganitong sitwasyon, matututunan natin na sa Diyos walang imposible. Imposible man sa tao. With men, these things are impossible. But with God, all things are possible. Ganyan ang divine provision. Mapapahaleluya ka na lang talaga. Dahil kung sa'yo mahirap, pero sa Lord, may laging himala. Come on, mas malakas na papuri sa ating Panginoon. Ngayong araw na ito, praise the Lord. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Alam niyo po, paano ba tayo makakahanap ng kaginhawaan sa disyerto ng buhay natin? Paano ako makakaranas ng kaginhawaan? Paano ako makakaranas, alam mo yun, ng refreshment dito sa desert na ito? Kakulangan, paghihirap, limitation, desert experience. Paano tayo makakaranas ng kaginhawaan dito sa kalagitnaan ng ganitong sitwasyon? Alam niyo po, sa pamamagitan ng pagyakap sa mandate ng Diyos. Yakapin mo yung mandate ng Diyos. Ito yung divine direction. If God led me here, si Lord ang magpo-provide dito sa sitwasyon na ito. Kaya alam niyo po, pag nahihirapan na ako, Lord, nilid mo ako, Lord, una, magpastor. Tapos walang-wala. Parang doon ako sa second session no? Destructive discontent. Lord, balik na lang ako sa dati kong buhay. Ang ganun na lang, no? Pero mamaya maalala mo, Lord, teka lang, naging faithful ka naman dati. Ikaw nag-lead sa akin dito, ikaw din ang magpo-provide. Kapag may vision, may provision. If it is God's will, it is God's bill. Yakapin mo yung divine direction na yun. Pangalawa, iwas sa murmuring o destructive discontent. Kaysa pabalik, dapat pausad. Nakapa natin siya. Kaysa gusto mong bumalik, push mo. Manalangin ka lalo. Hanap ng lesson dun sa mga pinagdadaanan. Kasi hindi nahihibang si Lord na dinala tayo sa eskwelahan na ito ng buhay natin. Hindi ka nahihibang nung sinend mo yung anak mo sa eskwelahan eh. Pero mahirap. Gigising na umaga. Alam mo sa totoo lang, talagang tamad ako no? Halatang tatay na tatay ako kasi pinakatamad akong mag-aaral dati. Minsan parang, ano ba to? Ano ba tong eskwelahan na to? Ang aga-aga pinapagising yung bata. Alas 7 pa lang, papagising mo na yung bata. Alas 6 pa lang. Naalala ko dati, alas 3 pa lang nagigising na eh. Yung pala tinuturuan ng disiplina. Para sana kung gusto ko sana kumpleto ng dire-diretsong tulog yung bata ng 10 hours. Kasi bata pa lang siya eh. Nakuha po natin, kung ako lang. Pero prinsipyo ng Diyos to.
Pero tinuloy ko pa rin, kahit ang mahal-mahal ng tuition. Bakit ko dinadala yung anak ko sa lugar na kung saan alam ko mahirapan siyang gumising, kaysa maglaro na lang ng maglaro sa kalsada, may panahon ng paglalaro, pero mamaya dyan mag-aaral na naman. Nahihibang ba ako? Nahihibang ka ba? Nung dinala mo yung anak mo sa eskwelahan na yan? Hindi. In fact, hindi ka nahihibang. Mahal na mahal mo yung anak mo, kaya mo dinala dyan. Ganon din si Lord. Kaya sa umatras tayo, isipin mo, mahal ako ni Lord. Alam niya, ginagawa niya. Gusto ituro sa akin ng Panginoon. So, iwas sa murmuring. Then magtiwala tayo na may divine miracle, may provision. Ngayon ang tanong before I end. Nasa ang session ka ngayon sa iyong wilderness workshop? Ito maganda. Nasa ang session ka ngayon dito sa wilderness workshop mo? Nasa session ka ba ng divine direction? Ibig sabihin, sumusunod ka naman, pero nahihirapan ka. At hindi mo expected na ganyan ang mangyayari. Sumusunod ka naman. Nasa session ka ba ng divine direction? O pangalawa, nasa session ka ba ng destructive discontent? Habang natutuyo ka, lumalabas yung immaturity mo. Habang dry tayo sa ganitong season, lumalabas yung immaturity natin na parang gusto na nating sumuko, bumalik sa dati, gumawa ng sariling diskarte, nalabas sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo, nasa session ka ba ng divine provision? Handa ka talagang sumunod kahit mahirap. Handa kang sumunod kahit na mukhang imposible. Pero alam mo kasi that nothing is too hard for the Lord. Again, if it is God's will, it is God's will. Malinaw sa iyo yun. Itutuloy mo to. Hindi ka aatras, hindi ka magbabackslide. Why? Hindi sapat itong wilderness na ito para makalimutan ko yung himala ng Panginoon dun sa loob ng Egypt. Ang daming beses gumawa ng himala ni Lord sa Egypt ng buhay mo. Ang daming ilang taon na si Lord nagkaroon ng ilang taon ka na nagkaroon ng mga answered prayers. Hindi sapat itong pinagdadaanan ko para bumalik ako sa dating buhay ko. May divine provision to. Nothing is too hard for the Lord. Tandaan, ang iyong Rephidim ngayon, ang iyong dry season ngayon, yan ang perfect stage para sa milagro ng Diyos. Yung dry season na ito, yan ang perfect stage para sa milagro ng Diyos. Alam niyo po, ikita ko ang haba ng pila sa mga gasolinahan. May mga kakilala po ako, talagang hindi na ginamit yung sasakyan nila. Sabi ko, Lord, nadanas ko na to dati. Iniyak ko na to dati. Biruin mo, nagbabayad ako ng sasakyan, di ko nagagamit sasakyan ko, Lord. Sabi ko, Lord, di ko na ulitin to. Sabi ko dati. Lord, pagdaan ko dito, Lord, gusto ko pong maranasan yung biyaya mo. Biruin mo, doon pa ako laging full tank. Ano nangyayari? Di ba dapat titipid ako pa konti-konti? Bakit laging puno yung gasolinahan mo? Tandaan natin, yung Rephidim mo o dry season ng buhay mo, pwedeng perfect stage para sa milagro ng Diyos. Saan ka nahihirapan ngayon? Doon magpapakita ngayon ng miracle si Lord para sabihin mo na hindi ito sa akin, hindi ito sa tao. Kay Lord ito. Kay Lord ito. Siya ang pinanggalingan ng mga pagpapalang ito. Kung uhaw na uhaw ka na sa buhay, spiritually or emotionally, itigil mo na yung paghuhukay sa sarili mong balon. Lumapit ka kay Kristo. Why? Before tayo mananalangin. Lumapit ka kay Jesus. Why? Siya kasi yung batong pinalo para sa'yo. Kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, same na sitwasyon. 1 Corinthians 10:4, sinabi doon, sino yung batong yun na pinapalo? That rock was Christ. Piruin mo yun. Foreshadow pala ni Kristo yung rock na yun. 1 Corinthians 10:4, that rock was Christ.
Dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, lumabas at naibuhos sa atin ang salvation. Ang kapatawaran sa ating kasalanan. Ngayon kay Jesus dumadaloy ang biyaya kahit na sa pinakamahirap, pinakamadumi, pinakamukhang imposibleng sitwasyon ng buhay natin. Sa Kanya dumadaloy ito. So sa panahon na nasa refidim ka ng buhay mo, nasa wilderness ka ng buhay mo, nasa dead end ka ng buhay mo, kanino ka lalapit? Lumapit ka kay Kristo na kung saan nahirapan na. Kay Kristo na kung saan sinalo na ang kasalanan ng mundo. Kay Kristo na kung saan sinalo na lahat ng kahihiyan ng mundo. Dahil si Lord nahirapan na, nagkaroon na ng kahihiyan. Dahil ang Panginoon ay dumanas na ng ganito. Kapatid, ikaw naman ang makakaranas ngayon ng biyaya niya dahil sinalo niya na ang hirap, kapatid. Dadaloy na sa iyo ngayon ang biyaya ng Panginoon kapag lumapit ka sa Kanya. So walang pinakamahirap, walang pinakatuyo, walang dead end kapag lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kapatawaran, at tunay na satisfaction ng buhay niya. Again, 1 Corinthians 10:4, that rock was Christ. I want you to close your eyes right now. Ikaw, saka si Jesus ngayong araw na ito. Who among you here, nasa desert ka ng buhay mo. Daming mga questions. Walang satisfaction. Or maybe nasa dry season ka ngayon sa finances mo, sa spiritual life mo, sa emotion mo, sa relationship mo, sa ministry mo. I don't know kung ano yung malarefidim na yan sa buhay mo ngayon. Tandaan mo, sa gitna ng mga nararanasan mong yan, sa gitna ng hardship na yan, nandyan si Lord. Hindi Kanya iniwan. Akala nila iniwan na sila ni Lord dahil nahirapan sila. Hindi, nandun si Lord. And that rock was Christ. Sino sa inyo ngayon, handa kang lumapit kay Lord, sinasabi mo, Lord, save me from this situation. I know, Lord, na yung Diyos na sumama sa amin dati, na yung Diyos na kung saan naging dahilan para mahati ang tubig, ay siya ring Diyos na magpapaagos ng tubig, Lord, dito sa tuyong buhay na ito. Iligtas mo kami, Panginoon, sa pinagdadaanan namin ito. Iligtas mo ako, Lord. If you want Jesus today to save you from your past, to save you from that sin, to save you dyan sa mga pagkakamali natin sa buhay, biruin mo kahit na nagmurmur sila, kahit na ganun ang ginawa nila sa Panginoon, yung biyaya pa rin ng Panginoon ay dumaloy. Ha? Lord, ang dami ko ng pagkakamali Ang dami na namin ginawang kalokohan sa buhay. Ang dami naming sablay sa buhay. Mahal mo pa rin kami? Yan yung Jesus, kapatid, nalalapitan mo ngayong araw na ito. Jesus will come and save you. Bibigyan ka niya ng fulfillment ngayong araw na ito. Sa'yo, na mabigat ang sitwasyon, tuyong sitwasyon, pero gusto mo lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito, and you really want to surrender everything to God, knowing na sa'yo hindi mo kaya, pero sa Lord walang imposible. Kung naniniwala ka na sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na kaya Kanyang linisin, kayang dumaloy ang biyaya niya sa iyong buhay sa kabila ng mga nangyaring hindi maganda sa iyo. Kung naniniwala ka ngayon, bibilang ako ng 3 kapatid, itataas mo na mabilis yung kamay mo. Mananalangin tayo, but I believe that after this, your life will never be the same again. God will come and save you today. Despite of your past, lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, mabilis na panalangin, kapatid. And make it your personal prayer today. Nakikinig si Lord. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner.
admit that I was But I believe that you are my Savior. but I believe that you are Starting today, starting today. be the Lord of my life. Be the Lord of Save me. save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to for the first time na nagmumula sa iyong puso, and maybe today you rededicated your life to the Lord, mahal ka ni Jesus. Diyan sa sitwasyon yan, lalabas ang pinakamatinding biyaya ng Diyos. Kung kailan wasak ka, lublub ka sa karumihan, basag na basag ka, dun pa lumitaw yung biyaya, yung grasya ng Diyos. Lord, I pray right now na yung Jesus na naranasan nila dito dun sa Rephidim ay still yung Jesus na mararanasan namin yung grasya sa panahon ng tagtuyot na buhay namin ngayon. Lapitan mo si Jesus ngayong araw na ito. Talk to God right now. Yung murmuring mo ngayon, palitan mo ng pagsamba. Pasasalamat. Pagtitiwala. Palitan mo na ngayong araw na ito. Yan, yung exact na situation mo ngayon. Diyan lalabas yung bukal ng biyaya ng Panginoon. Oh, hallelujah. The hand of the Lord is moving in this place. The Lord is healing someone in this place. Ngayong oras na ito, may lumalapit kay Lord na matindi yung karamdaman mo ngayong araw na ito. Lumilitaw ngayon yung kapangyarihan ng Panginoon na nagpapagaling. The Lord is touching your body right now. The Bible said that by His wounds we are healed. Lord, you are mending broken hearts today. Yung mga basag na puso, wasak na puso, binubuo mo ngayong araw na ito. Lumilitaw yung napakatinding biyaya ng Panginoon. Meron dito tuyong-tuyo spiritually, but the Lord is reviving you right now. The Lord is reviving your soul right now in the name of Jesus. Meron dito napaka-blink na, napaka-blurred na ng buhay mo. Na tila baga parang tapos ka na, ito na yung ending mo, but the Lord is giving you vision right now. Napakagandang future ang pinapakita sa iyo ng Panginoon ngayong araw na ito. The Lord is giving you hope right now. Meron dito bagsak ka, ngunit ibinabangon ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Oh! The hand of the Lord is here right now. Palitan mo ng pagsamba ang pangangal. Palitan mo ng pagtitiwala ang pag-atras. Lapit kay Lord. Habang binabagsak ka ng mundo, itaas mo si Jesus. Habang binabagsak ka ng sitwasyon, itaas mo ang pangalan ng ating Panginoon. At dyan dadaloy ang biyaya ng ating Panginoon. Oh Lord, the miracle of the Lord is flowing right now. May binibigyan si Lord ng kapayapaan ngayong araw na ito. Lord, let your rain of comfort flow right now. Let the rain of miracle, Lord, flood this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your healing. Even when I don't see it, your word. Even when I don't feel it, Receive your new strength. you never stop working. You never Receive stop. vision from the Lord right now. Even when I don't see it, your word. Receive shalom. Your word, yeah. In the name of Jesus. Never stop working. You never stop. Subok na si Lord sa pinagtataanan mo. Even when I don't see it, your word. Lord, show up today. I don't feel it, your word, yeah. You never stop. You never stop working. Lord, show up in our situation, Lord. Even when I don't see it, your word. Touch us today, Lord. Even when I don't feel it, your word. Save us. Hindi natitreated si Lord yung sa karamdaman mo. God is moving
Hindi siya na-threaten dyan sa pinagdadaanan mo. Even if the wind and the waves obey Him. Oh Lord. Oh Lord. Oh God. Jesus. I will stand there before you by the rock at Horeb. Di ka nag-iisa. May pag-asa na nasa harapan mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Salamat po, Panginoon. Dahil ngayong araw na ito may pinagaling ka. If you believe that the Lord healed you today, thank God right now. If you believe that the Lord healed you today, lift up your hands and thank the Lord. If you believe that the Lord strengthened you today, nag-provide ang Panginoon, kinausap ka ng Panginoon, lift up your hands and praise God. If you believe that the Lord filled your dry seasons, yung dry na sitwasyon mo, kapatid, begin to lift up your hands and praise the Lord once again. Salamat po, Panginoon, dahil kasama ka namin sa kalagitnaan ng pinagdadaanan namin. Paano na lang, Lord, kung wala ka, Panginoon? Salamat. Pati, Lord, sa kalagitnaan ng supply namin, nandun pa rin sa gitna ang biyaya mo, Lord. Salamat. Sino ang hindi makakabalik, Lord? Sino ang hindi makakabangon sa ganyang klaseng Panginoon? Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na kailanman hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Kaya marapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay aming papurihan. Sa iyo po, Panginoon, ang aming pagsamba habang buhay. Pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, palakpak sa Diyos na naghihimala ngayong araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Powerful message from the Lord. Thank you, Bishop Julius. It's giving time, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, each man should give what he has decided in his heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Giving is not just an action. It is a reflection of the heart. As the scripture says, for God loves a cheerful giver. God is not after what's in our hands, no? But He is after what is in our hearts. Let's talk about what is a giver. Magawa lang po tayo ng acronym, ano? Giver. G is God-centered. Giver put God first, not money first. Alam niyo po, there's a 4-year-old little girl na in-interview. Sabi sa kanya nung nag-interview, little girl, what do you choose to be your way to become successful someday? Alam niyo po ang sagot ng bata? It's the kingdom of God. Why the kingdom of God? The little girl replied, because, ang sabi, di ba, but seek you first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Mga kapatid, let's prioritize God. Kasi pag prioritize natin si God,
all these things shall be added unto us. Amen. Letter I is intentional. Intentional. Giver. Sinasadya o nilalayon, not randomly, but purposely. Intentional giving brings joy, not regrets. You give with peace, not pressure. Letter V, valuable. A giver understands the value of what they give. Alam ng balo kung kanino siya magbibigay. And she gave it all. God sees our sacrifice, mga kapatid. Malakay 3:10, di ba? Test me now on this and see if I'll not throw open the floodgates of heaven. At ibibigay sa atin yung mga blessings na pupunuin niya sa ating mga kabana. Letter E is expectant. A giver gives with faith and expecting God to move. Yung pala yun. Letter R is rewarded. A giver will never be forgotten by God. Pag tayo po yung mga giver, mga kapatid, hindi tayo makakalimutan ng ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 6 verse 10, God is not unjust to forgive your work. Ang ating ibinibigay ay di sayang kasi it is stored in heaven. And truly, there is always a harvest coming. At Amazing Hope, we give our first fruits, our expansion, our tithes and offering, for God's glory. Gusto ko po magbigay ng testimony tungkol sa first fruits, mga kapatid. Amidst life challenges, alam nyo, Pastor Fidel and I decided to give our first fruits more than we gave last year. So, this year, January pa lang, alam nyo, all of a sudden, nagkaroon kami ng house repairs. Number 2, yung dream cruise, naging reality. And at the cruise, ang title ng aming team, yung group namin, See You in Love. So there, we celebrated our 40th wedding anniversary. And then, mga kapatid, nakakatuwa, nagkaroon kami ng renewal of vows. And ito ay fully sponsored by our children. To God be the glory, And there's more. Ito yung nakakatuwa. All of a sudden yan, nalaman lang namin yan noong February 5 or 6 yata. Ito yung isang magandang all of a sudden na nangyari. Alam nyo, meron ako nag-iisang kapatid. Dalawa lang kami, And, di ko mawari bakit ganito yung buhay namin. Para kaming aso't pusa since birth. Hindi naman siguro since birth. Yun nga, hindi talaga kami close. Pero what we decided ni Pastor Fidel, let's love him at a distance, So, for peace sake, alam nyo, ang galing ni Lord. All of a sudden, pumunta siya sa house. At all of a sudden, alam nyo, nabura lahat ang pains of the past. We forgave each other. We hug each other. Hallelujah. And now, napaka-close namin. Naririto nga siya ngayon eh. Hallelujah. Brother Joey, di ba may song na, let's not talk of the times we've been lonely. Ang pag-uusapan na lang natin kung paano maging masaya sa paglilingkod kay Lord. Amen! Hallelujah. Indeed, giving from the heart produces amazing results. All glory to God, mga kapatid. Let's bow and pray.
Bigay na po natin yung ating mga kaloob. Father in heaven, we thank you for the privilege to give. Thank you that you will multiply and bless what we give, declaring health, protection, breakthroughs, miracles, and more for every faithful giver. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Amen. Let's all be excited sa mga ginagawa pa po ng Panginoon. As you can see, we're gonna have our midweek service na po. Yan po ay magaganap sa ating pong main campus. Magsasabi na lang po kami kung kailan po yung pinaka-start niyan. Pastora, kailan ba yan? Tuwing kailan po yan? Midweek, so every Wednesday po siya magaganap. And that's open for everyone po. Kahit mga kabataan, mga young professionals, mga young adults, iniimbitahan po natin. We will just announce kung kailan po ito mag-i-start at excited po kami. Kasi kagaya nga ng sinabi dun sa Book of Acts, araw-araw talaga silang nag-aaral ng salita ng Panginoon. So hindi ka pa nahihibang or nababaliw kapag ikaw ay araw-araw na dinidesire mo, Lord, parang gusto kong lagi may nagpipreach sa akin, may nagsishare ng word sa akin. Yun pala ay binibigay sa'yo ni Lord na kagutuman sa word niya. Kasi, di ba, naiintindihan nga po natin, man does not live on bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. Kaya okay lang na magutom at okay lang na patuloy tayong mabusog sa presensya po at sa salita po ng Panginoon. Speaking of nabusog, sino po dito ang nabusog ngayong araw na ito? Pwede ba magsabi na malakas na amen? Tayo po ay binusog ng Panginoon, yung spirit natin ay kumain ngayon. Mamaya naman yung physical naman natin ang kakain. At dahil busog yung katabi mo, baka mailibre ka pa niyan. Sabi mo sa kanya, thank you, Lord. Thank you din sa'yo. Okay. Tatayo po tayong lahat in the presence of the Lord, if you may. And I believe that God has blessed us to become a blessing. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Lalabas ka ng lugar na ito, hindi ka sumpa. Hindi ka punong-puno ng mga, alam mo yun, ng mga worries. Isa kang worshiper, you are blessed by the Lord. At yun yung gusto niyang isalin din natin o i-share din po natin sa iba. Maging channel po tayo ng blessing. So can you just declare or remind the person near to you, beside you, sabihin mo sa kanya, you are a blessing. Yan, declare mo sa kanya yan para hindi niya makakalimutan that he or she is a blessing. Amen po. Pagpapala ang mga anak ng Diyos. So, kung saan ka man pupunta pa, tandaan mo, carrier ka ng blessing ni Lord. Uuwi ka sa bahay nyo, dala-dala mo ang blessing ng Panginoon. Pupunta ka sa mga kaibigan mo mamaya, carrier ka ng blessing ng Panginoon. Bukas, papasok ka sa office, sa company mo, sa business mo, carrier ka po ng blessing ng Panginoon. Amen po ba? Ikaw ay tagadala ng blessing po ng Panginoon. Amen. Hindi tayo sumpa. Pagpapala tayo sa bansang ito. So every time that you pray also for our country, nagiging pagpapala ka sa ating bansa. Amen po. Once again, can we close our eyes?
And if you know that you are blessed by the Lord, why don't we just open once again our mouth and worship Him and give Him thanks. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat po ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Sa Kanyang salita ngayong araw na ito na nag-remind sa atin, Lord, di pala ako nag-iisa. Kasama pala kita. Ngayong araw na to, I know that someone in this place, you have received the healing from the Lord. You received that miracle from the Lord. Or maybe ito yung pinapanalangin mo. Lord, I've been praying for a miracle and God is saying to you, Nak, yes. I'm saying yes to that prayer. I'm gonna do that for you. I'm gonna show up into that wilderness and you're gonna see the glory of God. Thank you, Father God, for your amazing move in our midst today. Thank you for your amazing presence, God. Lord, salamat, Panginoon. Because, Lord, every time that we come to you, we always experience, Lord, hindi lang yung need namin, Panginoon, ang na-fulfill, God. Ang nakukumpleto, Panginoon. Kundi, Panginoon, pati, Panginoon, yung mga bagay na akala namin na hindi namin kailangan, Lord, ibinibigay mo sa amin. Lagi mo pong ina-exceed ang aming expectations, God. Kaya, Panginoon, sa araw na ito at before Panginoon kami lumabas sa lugar na ito, we just wanna thank you, God. We just wanna say, thank you, Father, for you are a good Father to us. Salamat po, Panginoon. And as we leave this place, God, ingatan mo po ang bawat isa. Dalayan ko, Lord, ang buhay na ito, ang katawang ito, Panginoon, will be a carrier of your blessing, God, to other people as well. Salamat po, Panginoon. Once again, if you may, you can raise your hand and receive this benediction from the book of Numbers. When you say, I receive, I want you to believe, pagpapala ka. Hindi ka isang sumpa. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Pick me up, turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turned me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank, get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Sing, get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Sing again. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. God bless church. See you again next Sunday.